May isang tahimik na sandali kung kailan nagsisimulang magbago ang lahat. Kapag humuhupa ang ingay at napagtatanto mo na ang balanse, ay hindi isang bagay na hinahabol, kundi isang desisyong pinipili. Libra, ang mensaheng ito ay dumarating sa iyo sa mismong sandaling iyon. Matagal kang nakatayo sa pagitan ng pagbibigay at pagpipigil, pagtitiwala at pagdududa, paghihintay at pag-usad. Ang hindi mo napansin, bawat maliliit na desisyon ay unti-unting bumubuo ng mas malawak na pagkakaisa. Kapag bumalik ang balanse sa iyong isipan, damdamin, at mga pagpili, ang kasaganaan ay hindi dumarating ng maingay, kusang dumadaloy ito. Hindi ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkakaayon. At sa sandaling magsimula ang pagkakaayon, tumutugon ang buhay. Libra, kung nakikinig ka sa mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. May mga sandali na ang universo ay hindi sumisigaw, marahan itong inilalapag ang isang mensahe sa harap mo, nagtitiwalang handa ka na sa wakas na maunawaan ito. Matagal mong sinubukang panatilihing buo ang lahat, mga responsibilidad, damdamin, relasyon, at inaasahan. Natutunan mong manatiling kalmado sa panlabas, kahit pakiramdam mo'y may hindi pantay sa loob. Ngunit ang balanse ay hindi tungkol sa pagpapasaya sa lahat o sa pagdadala ng bawat bigat mag-isa. Ito ay tungkol sa pagkilala kung saan talaga nararapat ang iyong enerhiya. Ang yugtong ito ng iyong kwento ay tungkol sa pagpapanumbalik ng pagkakaisa, sa loob mo muna, upang maipakita ito pabalik ng buhay. Kapag ang balanse ang naging pundasyon mo, ang kasaganaan ay titigil na maging malayo at magsisimulang maging natural. Dumarating ang mensaheng ito upang ipaalala sa iyo na ang pagkakaayon ay tahimik ngunit makapangyarihang binabago ang lahat. Iyan ni tahimik ay kawalan ng balance, ang pinapasan ni Libra. Sa mahabang panahon, Libra, may pinapasan kang bigat na hindi nakikita, isang bigat na kakaunti lamang ang nakapansin. Sa panlabas, mukha kang kalmado, maingat, at makatarungan, palaging nagsisikap panatilihin ang kapayapaan sa bawat sitwasyon. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may walang tigil na pagkwenta sa loob mo, sobra ba ang ginagawa ko? Kulang ba ang ibinibigay ko? Nakatayo ka sa gitna ng magkasalungat na puwersa, sinusubukang timbangin ang pangangailangan ng lahat habang tahimik mong napapabayaan ang sarili mo. Ang kawalan ng balansing ito ay hindi dumating ng biglaan. Unti-unti itong nabuo sa mga sandaling pinili mo ang pag-unawa kaysa katapatan, pagtitiyaga kaysa pahinga, at kompromiso kaysa malinaw na direksyon. Sa bawat pagpili, pakiramdam mo'y tama iyon sa sandaling iyon, ngunit habang tumatagal, unti-unti kang nauubos. Nagsimula kang makaramdam ng pagkakabalaho, hindi dahil huminto ang buhay, kundi dahil ito'y umuusad ng walang direksyon. Nandoon ang pagsisikap. Nandoon ang intensyon. Ngunit parang laging nahuhuli ang resulta. May mga araw na kinuwestiyon mo ang sarili mong halaga, iniisip kung bakit tila mas madali ang lahat para sa iba. Nakita mong dumaraan ang mga oportunidad, hindi dahil hindi ito para sa iyo, kundi dahil nagkalat ang iyong enerhiya. Kapag nawawala ang balanse sa loob, ang mundong nasa labas ay nagiging salamin ng kalituhan. Ang pera ay pabago-bago. Ang kapayapaan ay panandalian. Ang saya ay may kondisyon. Mas lalong pinahirap ng yugtong ito ang katahimikan. Walang malinaw na senyales, walang dramatikong pagbagsak, isang tahimik na pakiramdam lamang na may mali. At ang katahimikang iyon ang nagturo sa iyo ng isang mahalagang aral. Ipinakita nito na ang kawalan ng balanse ay hindi laging nagmumula sa kabuluhan, minsan, nagmumula ito sa sobrang pagbibigay ng sarili. Ang kabanatang ito ay hindi idinisenyong wasakin ka. Ito'y ginawa upang gisingin ka sapagkat sa kamalayan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Iyan'y punto ng pagbabago kapag pinili ang balanse. Dumarating ang bawat kwento sa isang sandali kung kailan may tahimik na nagbabago, hindi dahil nag-iba ang mundo, kundi dahil ikaw ang nagbago. Para sa iyo, Libra, ang puntong ito ay hindi dumating na may drama o pagmamadali. Dumating ito sa anyo ng pagkakaunawa. Isang kalmado at matatag na kamalayan na may kailangang gawin ng iba, hindi mas maingay, hindi mas mabilis, kundi mas tapat. Napansin mo ang paulit-ulit na padron. Ang parehong mga sitwasyon. Ang parehong emosyonal na pagkapagod. Ang pakiramdam na halos nandoon ka na, pero hindi pa ganap na nakaayon. At sa unang pagkakataon, sa halip na baguhin ang sarili para magkasya sa lahat, huminto ka. Tinanong mo ang tanong na matagal mo nang iniiwasan, ano ang mangyayari kung pipiliin ko muna ang balanse para sa sarili ko? Hindi ito makasariling desisyon. Isa itong kinakailangang hakbang.
Sinimulan mong muling tukuyin ang balance, hindi bilang walang tigil na kompromiso, kundi bilang pagiging patas sa sarili mong enerhiya. Natutunan mo na ang pagsasabi ng hindi ay hindi pagtanggi. Ang pagbagal ay hindi kabiguan. At ang kaliwanagan ay mas mahalaga kaysa pag-apruba. Sa bawat maliit na hangganang itinakda mo, naging kakaiba sa pakiramdam sa simula, kahit may kaunting kirot. Ngunit sa bawat pagpili, may unti-unting tumitibay sa loob mo. Ito ang sandaling nagsimulang magbalik sa ayos ang lahat. Luminaw ang iyong isipan. Ang mga desisyon ay tumigil na maging pabigat. Napansin mo na kapag iginagalang mo ang sarili mong limitasyon, ang mga oportunidad ay hindi napilit, kusang dumadaloy. Hindi ibig sabihin ng balanse na naging perpekto ang lahat agad. Ibig sabihin nito, nagsimula ng magkahulugan ang mga bagay. Tumigil ka sa paghahabol ng resulta at nagsimulang pumili ng pagkakaayon. At ang pagkakaayon ay may tahimik na lakas. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito nakikiusap. Tahimik lamang itong lumilikha ng espasyo para sa mga bagay na tunay na para sa iyo na dumating ng natural. Ang puntong ito ng pagbabago ang nagwakas sa panloob na tunggalian at nagsimula ng panloob na pagtitiwala. Mula rito, iba na ang tugon ng buhay dahil hindi ka nahati sa loob ng sarili mo. Kapag ang balanse ay piniling may kamalayan, ang kasaganaan ay hindi na kailangang habulin. Kinikilala ka nito. Iyan daloy ng kasaganaan, ano ang nagbabago kapag bumalik ang balanse? Kapag nagsimula ng manahan ang balanse sa loob mo, Libra, may isang kapansin-pansing pagbabago ang nagaganap. Ang buhay ay hindi na parang walang katapusang labanan ng pagsisikap laban sa gantimpala. Sa halip, nagsisimula itong gumalaw sa isang ritmo, mahinahon, natural, at nakaayon. Maaaring hindi mo ito agad mapansin dahil ang tunay na kasaganaan ay hindi nagpapakilala ng maingay. Tahimik itong dumarating sa pamamagitan ng maliliit ngunit makahulugang pagbabago. Nagsisimula kang magising na may mas kaunting pagtutol. Ang mga desisyong dati nakalilito ay nagiging mas madali na ngayon. Mas nagtitiwala ka sa sariling kutob at bilang kapalit, nagiging mas malinaw at mas sinasadya ang iyong mga pagpili. Ang panloob na pagkakaisang ito ang lumilikha ng espasyo, at sa espasyong iyon dumadaloy ang kasaganaan. Ang mga oportunidad na dati parang malayo ay biglang nagiging abot kamay. Hindi dahil mas hinabol mo sila, kundi dahil handa ka na sa wakas na tanggapin ang mga ito. Sa usaping pinansyal, unti-unting nagiging matatag ang mga bagay. Hindi ito laging bigla ang biyaya, minsan ito'y konsistensya, ginhawa, o isang hindi inaasahang bukas na nagbabago ng lahat. Tumutugon ang pera sa kaliwanagan. Kapag hindi nahati ang iyong enerhiya, nagiging mas maaasahan ang mga bagay na naakit mo. Sa emosyonal na aspeto, napapalitan ng kapayapaan ang presyon. Tumitigil ka sa pagsukat ng sarili mong halaga base sa resulta at sinisimulan mo itong kilalanin sa iyong pagsisikap at pagkakaayon. Ang pinakamakapangyarihan sa yugtong ito ay kung gaano ito kanatural maramdaman. Walang pamimilit. Walang desperasyon. Isang pakiramdam lamang na sa wakas, ang lahat ay unti-unting napupunta sa tamang pwesto. Nagiging mas magaan ang mga usapan. Lumilitaw ang suporta mula sa mga hindi inaasahang direksyon. Kahit ang mga pagkaantala ay nagsisimula ng magkaroon ng saysay, sa halip na maramdaman bilang parusa. Itinuturo sa iyo ng daloy na ito ang isang mahalagang katotohanan, ang kasaganaan ay hindi isang bagay na kinikita sa pamamagitan ng pag-ubos ng sarili. Ito'y tumutugon sa balance. Kapag ang iyong isipan, kilos, at damdamin ay magkakaayon, ibinabalik ng buhay ang pagkakaisang iyon sa iyo. Hindi mo na nararamdaman na tila itinutulak mo ang sarili laban sa mga hindi nakikitang hadlang. Sa halip, kusang bumubukas ang mga pintuan kapag handa ka ng dumaan. Ito ang yugto kung saan nauunawaan mo na ang lahat ng pinaghirapan mo noon ay paghahanda pala para sa mas kalmado at mas matatag na bersyon ng sarili mo. Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang natatanggap mo, kundi kung paano mo nararanasan ang buhay kapag ang balanse ang naging pundasyon mo. Tumutugon yan universo, mga senyales na mapapansin ni Libra. Kapag ang balanse ay tuluyan ng nanahan sa loob mo, Libra, nagsisimulang tumugon ang universo sa mga paraang banayad, ngunit hindi maikakaila. Ang mga senyal na ito ay hindi dumarating bilang mga dramatikong himala, sa halip dumarating sila bilang tahimik na pagpapatunay, mga marahang paalala na ikaw ay nasa tamang landas. Mapapansin mong unti-unting nagkakaroon ng padron ang mga bagay na dati parang puro pagkakataon lamang. Ang maliliit na detalye ay nagsisimulang magtugma, hindi minsan lang, kundi paulit-ulit.
Maaaring maisip mo ang isang taong matagal mo nang hindi nakausap at maya-maya ay maririnig mo mula sa kanya. May isang usapan na biglang magdadala ng eksaktong impormasyong kailangan mo. May oportunidad na lilitaw sa mismong sandaling tumigil ka na sa pag-aalala tungkol dito. Hindi ito mga aksidente, mga salamin ito ng panloob mong pagkakaayon. Sa emosyonal na aspeto, mas nagiging matatag ka. Ang mga sitwasyong dati agad nagpapabalisa ay wala na ang dating kapangyarihan sa'yo. Tumutugon ka na sa halip na mag-react. Ang pagbabagong ito ang nag-iba sa paraan ng pakikitungo ng mga tao sa'yo. Tumataas ang respeto. Mas tunay ang suportang nararamdaman. Kahit ang katahimikan ay nagsisimula ng maging payapa, hindi na bakante. Mapapansin mo rin ang mga senyales sa tamang tiyempo. Ang mga pagkaantala na dati nakakainis ay nagsisimula ng magpakita ng dahilan. Ang mga bagay na hindi nagtagumpay noon ay biglang nagkakaroon ng saysay. Nauunawaan mo na may mga pintuang nanatiling sarado dahil natututo ka pa lamang ng balanse. Ngayon na mas malinaw na ang iyong enerhiya, tumutugon ang buhay sa mas maayos na mga paglipat. Sa usaping pinansyal at praktikal, unti-unting nagkakabit-kabit ang lahat. Ang mga gastusin ay nagiging mas kontrolado. Ang mga oportunidad ay mas naayon sa iyong mga pinahahalagahan. Tumitigil ka sa pamimilit ng resulta at nagsisimula kang makilala kung kailan kikilos at kung kailan maghihintay. Ang kamalayang ito mismo ay isang senyales na. At ang pinakamakapangyarihang senyales sa lahat ay ang panloob na kumpirmasyon. Napapalitan ng tahimik na katiyakan ang pagdududa. Hindi mo na kailangan ng palaging pagpapatunay. Nagtitiwala ka na sa sarili mong takbo, mga pagpili at tamang oras. Ang tiwalang ito ang nagpapalalim sa koneksyon mo sa universo, lumilikha ng tuloy-tuloy na ugnayan ng pagkakaayon at tugon. Kapag kumikilos ka ng may balanse, hindi na kailangang sumigaw ng universo. Bumubulong ito. At Libra, sa wakas ay kalmado ka na upang marinig ito. Iyan ay panloob din ay pagbabago, ang bagong enerhiya ni Libra. Habang ang balanse ay nagiging likas na bahagi ng iyong buhay, Libra, isang mas malalim na pagbabago ang unti-unting nahahayag sa loob mo. Ang pagbabagong ito ay hindi agad napapansin ng iba, ngunit malinaw mo itong nararamdaman. May tahimik na lakas na umuusbong, isang katatagang hindi na nakadepende sa papuri ng iba o sa perpektong sitwasyon. Iba na ang galaw mo ngayon. Iba na ang pag-iisip mo. Bitbit mo ang isang mahinahong kumpiyansa na nagmumula sa malinaw na pagkaalam kung saan ka nakatayo. Mas malinis at mas magaan ang iyong enerhiya. Hindi ka na hinihila sa iba't ibang direksyon ng konsensya, obligasyon, o ng pangangailangang panatilihing pantay ang lahat kahit kapalit ang sarili mo. Sa halip, nauunawaan mo na ang tunay na balanse ay kasama ka. Ang kamalayang ito ang nagbabago sa paraan ng pagharap mo sa mundo. Mas pinakikinggan mo ang iyong kutob. Humihinto ka muna bago mangako. Iginagalang mo kung ano ang tama sa pakiramdam, kahit nangangahulugan itong pumili ng iba kaysa dati. Sa emosyonal na antas, mas nakaugat ka na. Dumarating at umaalis pa rin ang mga damdamin, ngunit hindi na sila ang kumokontrol sa'yo. Hinahayaan mo silang dumaan nang hindi ka kumakapit. Ang ganitong emosyonal na kapanahunan ang nagdadala ng kaliwanagan. Nasisimulan mong makilala kung aling mga ugnayan ang nagpapalakas sa'yo at alin ang tahimik na umuubos ng iyong enerhiya. At nang walang alitan o drama, mas pinipili mo ang mas makabubuti. Ang bagong enerhiyang ito ay nagpapatalas din ng iyong focus. Hindi na sabog ang iyong mga iniisip. Mas malinaw ang iyong mga layunin, hindi dahil pinilit mong magplano, kundi dahil inalis ng balanse ang ingay. Kapag ang panloob mong mundo ay naging matatag, kusang lumilitaw ang direksyon. Tumitigil ka sa pagkwestiyon ng bawat hakbang at nagsisimulang magtiwala sa sarili mong takbo. Maaaring maramdaman ng iba ang pagbabagong ito bago mo pa man banggitin. Iba ang dating ng tahimik na katiyakan. Nagsisimulang umayon ang mga oportunidad sa kung sino ka na ngayon, hindi sa kung sino ang sinusubukan mong maging noon. Ang panloob na pagbabagong ito ang nagiging angkla mo. Ano man ang mangyari sa paligid mo, nananatili kang sentro. Ito ang bersyon ng sarili mo na kinikilala ng kasaganaan. Hindi nagmamadali. Hindi hati. Nakaayon. At mula sa lugar na ito, lahat ng iyong binubuo ay may matibay at pangmatagalang lakas. Iyan ay mensahe ng pagtitiwala, huwag pilitin, hayaan. Sa yugtong ito ng iyong paglalakbay, Libra, may banayad ngunit makapangyarihang paalala ang iniaalok ng universo. Hindi mo kailangang pilitin ang mga bagay na kusa ng umaayon para sa'yo.
Sa mahabang panahon, ang pagsisikap ay parang presyon. Inakala mong kapag hindi ka lalong nag-igting, may mga bagay na mawawala. Ngunit itinuro sa iyo ng balanse ang ibang aral, ang tunay na para sa iyo ay dumarating kapag nagbibigay ka ng espasyo para rito. Ang pagtitiwala ay hindi pagiging pasibo. Isa itong aktibong pagpili na itigil ang paglaban sa natural na daloy ng iyong buhay. Nauunawaan mo na ngayon na ang pamimilit sa resulta ay lumilikha lamang ng tensyon, samantalang ang pagpapahintulot ay nagdadala ng kaliwanagan. Kapag ang isang bagay ay nakatakdang magtagumpay, kusang itong umuunlad na may gaan, kahit pa nangangailangan ito ng tiyaga. At ang pagtitiyaga ay hindi na pakiramdam ng paghihintay na may takot, isa na itong kumpiyansa sa tamang oras. Mapapansin mo ang mga sandaling sinasabi ng iyong kutob na huminto muna sa halip na kumilos, na magmasid muna kaysa mag-react. Hindi ito pag-atubili. Ito ay karunungan. Pinapatalas ng balanse ang iyong intuisyon, tinutulungan kang makilala kung kailan abante, at kung kailan hahayaang mag-ayos ang mga bagay ng kusa. Tumitigil ka sa paghahabol ng mga sagot at nagsisimula mo na silang tanggapin. Binabago rin ng pagtitiwala ang paraan ng pagharap mo sa kawalan ng katiyakan. Sa halip na kaba, may pag-usisa. Sa halip na kontrol, may pagbubukas. Nauunawaan mo na hindi lahat ay nangangailangan ng agarang solusyon. May mga bagay na nagpapakita lamang ng sarili kapag kalmado ka na upang makita ang mga ito ng malinaw. Ang mensaheng ito ng pagtitiwala ang nagsisilbing angkla ng lahat ng iyong natutunan. Ang balanse ang nagbigay sa iyo ng katatagan. Ang pagkakaayon ang nagdala ng kaliwanagan. At ang pagtitiwala ang nagsisiguro na ang kasaganaan ay mananatili. Kapag hinayaan mong salubungin ka ng buhay sa kalagitnaan, natutuklasan mo na hindi ka kailanman itinadhanang magpasan mag-isa. Mula sa lugar na ito, nagpapatuloy ang iyong paglalakbay, hindi minamadali, hindi pinipilit, kundi sinusuportahan. At ang suportang iyon ay naroon na noon pa man, naghihintay lamang na pagkatiwalaan mo ito. Habang unti-unting nagsasara ang kabanatang ito, Libra, may isang katotohanang nagiging malinaw, ang kasaganaan ay hindi isang bagay na panandali ang dumarating at biglang nawawala, ito ay nananatili kapag ang balanse ay patuloy na iginagalang. Natutunan mo na ang pagkakaisa ay hindi isang beses lang na nakakamit, kundi isang araw-araw na pagpili. Isang pagpili na pakinggan ang sarili mo. Isang pagpili na igalang ang iyong enerhiya. Isang pagpili na dumaan sa buhay nang hindi nawawala ang sarili sa proseso. Ang napala mo sa paglalakbay na ito ay higit pa sa materyal na gantimpala. Nakamit mo ang kamalayan. At ang kamalayang iyon ang nagpoprotekta sa lahat ng iyong binubuo. Kapag may mga hamon na dumarating, gaya ng laging nangyayari, hinaharap mo na sila mula sa isang sentrong matatag, hindi mula sa takot o kawalan ng balanse. Ito ang dahilan kung bakit ang kasaganaan ay nananatiling matibay, hindi marupok. Magpapatuloy ang pagbabago ng buhay, ngunit hindi ka na nito hinihila sa magkabilang direksyon. Nauunawaan mo na ang sarili mong ritmo. Nagtitiwala ka na sa tamang oras. At dahil dito, ang anumang dumadaloy papasok sa iyong buhay ay dumarating na may layunin at katatagan. Ang balanse ang nagiging angkla mo, pinananatili kang nakaugat anuman ang magbago sa paligid mo. Alalahanin mo ito, ang kasaganaan ay tumutugon sa pagkakaayon, at ang pagkakaayon ay umuusbong mula sa balanse. Hanggat iginagalang mo ang balanse sa loob mo, ang lahat ng iyong nalikha ay patuloy na lalago, tahimik, matatag, at sa paraang tunay na sumusuporta sa iyo. Hindi ito ang katapusan ng iyong kwento. Ito ang simula ng pamumuhay nito ng may ganap na pagkakaisa.